Hi guys, this is a legend and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano nga ba yung pagtitipid na ginawa ko para mapagawa yung bahay ko sa Pinas? So nagpost ako ng picture tsaka video ng bahay ko and maraming nagsabi na natapos mo na, ang bilis mo naman natapos. So yun yung tanong nila or yun yung ano nila. So total lang nagastos ko siguro mga nasa 800,000. Ayan, siguro, ayan. So, ano nga ba yung nangyari sa akin? Paano ko na ano yan? Nung nakaraang taon, di ba, nangutang ako. Nung isang taon, puro mga materyales yung binili ko. Pangalawang taon, yun yung nangutang ako, 2 bangko. So, pagkatapos nun, ang nagawa lang first floor. Tas may mga gamit na sobra, katulad ng mga pako, basta marami pa ding sobra na gamit. Tapos mga kahoy, so nagamit pa namin yung mga kahoy halos karamihan sa mga kahoy na ginamit nila nung nakaraan, so nagamit pa uli namin sa second floor. Tapos yun, pinagawa ko siya and labor. Tapos natenga muna yung bahay kasi nga wala ng pera, 2 bangko na yung inutangan ko pero hindi pa rin matapos-tapos yung bahay. So, I feel disappointed kasi ang mga plywood is na nadurog, nasira kasi nga tinakip nila doon sa taas. Kasi akala nila babalik sila. Sabi ko kasi babalik sila pero hindi na sila nakabalik yung mga nagtatrabaho. So, kasi wala na akong pera. So, natigil siya. Ang ginawa ko, binayaran ko yung utang ko. Alam nyo ba guys, yung utang ko sa Shopee is almost 60,000. Tapos yung G-loan ko is siguro mga nasa 45,000. Ayan. Grabe. Stress na stress ako noon. Naranasan ko na umabot sa 15,000 yung bayaran ko sa Shopee. Ay, grabe. Yung stress ko noon, hindi nyo lang alam. Masaya lang ako kapag pasahod na ako sa YouTube kasi kahit papano mababawasan yung yung utang ko. Ang hirap noon, as in yung natitira sa sahod ko noon is tawag nito 500 plus. So hirap na hirap akong i-budget, and nung time na yon gumagala pa ako. Pumunta pa ako sa bar, nag-aakyat pa ako ng bundok, ganyan. So mahirap siya kasi minsan nagtatap up ako ng 100 sa Octopus para lang sa panggala. So, sinimulan ko siyang baguhin. Umutang ako or natapos yung bahay. Nagpagawa ako ng partial sa bahay is August siya natapos ata. I know, June ata siya natapos. Ayan, tapos October hindi na ako masyadong lumalabas ng bahay. Medyo tipid na ako. Doon na nagsimula na nakakabayad-bayad na ako ng utang. And nung time na yun, buti yung kapatid ko is nasa Kuwait. So, wala akong padala sa pamilya ko. As in, talaga, bayad talaga ako sa utang nun. Grabe, higpitan talaga ng sinturon yung naranasan ko. Yung walang-wala talaga ako. Tapos, minsan kapag merong emergency, nangungutang ako sa Shopee uli, ganyan. Tapos, nung nakilala ko yung boyfriend ko, doon na medyo kahit papano lumuwag-luwag yung yung pakiramdam ko, na sabihin ko sa kanya na pwede mo ba akong tulungan, bayaran ko yung sa Shopee ko, ganyan-ganyan. Tapos, malaking tulong din yung sahod ko sa YouTube. Kaya sinisipagan ko talaga na mag-upload sa YouTube dati kasi ang laki ng ambag ng sahod ng YouTube para mabayaran ko yung mga utang ko, hanggang sa umabot sa time na yung amo ko hindi na siya buraot, nagbigay siya nung Chinese New Year ng 1,000. Tapos yung matanda din, so parang nakaginhawa ako konti ba. Tapos yung mama ko nga, birthday niya, binigyan ko lang ata siya ng 2,000. Tapos nung pang New Year nila, binigyan ko siya ng 5,000. Tapos yung kapatid ko is 1,000, ganyan. So, as in, wala talaga ako. Yun yung ginawa ko para kahit papano may nabigay ako sa kanila pero hindi ganun kadami ba. Tapos, tapos na ako ng
bayaran ko nung March, sakto naman namatay yung kapatid ko. Yung dapat ano na yun eh, magsisimula na sana uli ako pang ano sa bahay, tapos may nangyaring trahedya kaya nahinto muna kasi sabi ng mama ko anuhin muna yung, tapusin mo na yung isang problema. So nung natapos yun, doon naman ako nag-ipon, and buti na lang yung boyfriend ko is nag-aambag-ambag ba kada ano, nagbibigay siya kada buwan, ganyan. So kahit papano nakatipid, and then nagbigay uli ata yung amo ko noon ng pera, nakalimutan ko na, basta maano na siya, medyo mabait siya nung time na yun kasi nga renew ako. So doon nagtipid ako ng nagtipid, as in grabe, hindi nyo maanuhan na kumakain ako na asin lang yung ulam kapag ano, ginagawa ko, nagsasaing ako ng marami sa Biyernes ng gabi, tas tinatago ko doon, tas kinakain ko lang talaga parate yung KFC talaga, putik na yan, ilang ano ko nang kinakain yung KFC na yan. So yun parate yung ulam ko, dalawang manok yun, inuuwi ko yung isa, tas minsan yun yung inuulam ko doon sa kanin na tinabi ko nung Biyernes ng gabi. So tiis talaga, as in grabe yung pagtitiis ko, naiiyak ako pag naalala ko yun, hanggang sa nakaluwag-luwag ako nung naubos ko na silang bayaran, na parang ang laki na ng nahinga ko ba. Tapos nung umuwi kami, gastos din ng boyfriend ko, tas yung sahod ko sa YouTube. Ngayon, medyo baon na naman uli ako sa utang, kasi yung sa Shopee ko, nautangan ko na naman uli, kasi doon ako bumili ng pintura, 3 pintura, tapos kung ano-ano pa yung mga ano, umutang uli ako kasi binili ko ng kama. Tapos ano pa yung ginawa ko, ayan, ano ba, pampagawa ng bahay, kasi hanggang ngayon ginagawa pa din yung bahay, pinipinturahan, ganyan. Tapos ako yung bumibili ng ulam ng mga nagtatrabaho, yan, baboy yung binibili ko, kasi ganun din naman yung presyo ng isda, 250, yung baboy 1 kilo na yun, siguro mga 2 kainan pa yung baboy, di ba? So yun, kapag may nagpo-post sa Facebook na nagsabi na paano ako magpapakatay ako ng baboy, tig 250 ang kilo, libre deliver na sa bahay. So, yan, nag-order ako ng 4 na kilo. Tapos sinasabi ko, itabi, kasi nung una nagre-reklamo sila, marami pa daw baboy, ganyan. Sabi ko, yung sa amo ko dito, yung bahay nila, ang freezer, 1 taon na mahigit yung karne dyan, hindi naman yan nasira, ilagay nyo lang dyan, kasi in case na magmahal uli ng kilo ang baboy, tag 300 plus, yan na yung pagputi ng mata nyo kung wala kayong stock. So, yun yung sinasabi ko. So, na ano naman nila, naintindihan, yun yung ginagawa nila ngayon. Tapos malaking ano din, kasi yung mga nagtatrabaho kahit papano makatipid-tipid, kasi nga pag isda kasi 1 kainan lang yun yung 250, yung baboy hindi maubos yung 1 kilo ng 1 kainan lang. Ayan, so grabe yung pinaghirapan ko, guys, naiyak ako, as in grabe talaga, nakakaiyak yung ano ko dati, na naranasan kong kumain talaga ng asin, na gustong-gusto ko yung pagkain, kaso hindi ko mabili. Tas tanong ng boyfriend ko sa akin, anong gusto mo? Sabi ko lang talaga sa kanya, gusto kong kumain ng pizza ngayon. Miss na miss ko na yung pizza, kasi sa Pinas, kung ano yung gusto ko doon, nakakain ko Hindi ko alam bakit doon hayahay ako, tumaba ako doon, kasi nga every time pupunta lang ako sa Greenwich kung gusto ko ng pizza, ganyan, Jollibee, Popeyes, ganyan. So, bakit dito? Parang ang hirap kong makaahon, kasi nga pinapagawa ko yung bahay, and thanks God ngayon tapos na. Swerte ko kasi yung mga nagtatrabaho sa akin, hindi buraot ba, hindi sa trabaho, sila, walang mabilis talaga. Kaya sabi nung isang panday na hinire ko, na yung kasama niya is yun yung magpakyaw sana, tas sabi nila 180 yung pakyaw nila, galalagyan lang ng bubong na simento yung bahay, tapos yung hollow blocks na gilid, 180 yung singil niya. Tapos tinawanan ko siya, sabi ko hindi ko afford yung ganyan, tapos nagpass ako. Ang ginawa ko, nagpaarawan ako, tapos yung kinontrata nung na yun, ng porma na yun, na kukunin niya sanang panday pag natuloy yung kontrata naming dalawa, yung usapan namin, kaso hindi natuloy, kaya kinuha ko siya na panday na siya lang, kasi nagpunta siya sa bahay, pinapunta siya nung isang lalaki, yung una, sabi na kaya daw 100, kasi nga hindi ako umuo sa 180, so humabol sila, sabi nila kaya daw 100, yun, hindi pa rin ako. Ang ginawa ko, pinatrabaho ko talaga,
Tapos sabi nung kinuha ko na panday, abutin pa daw ng 1 buwan mahigit, isang buwan kalahati bago daw mabubungan yung bahay. Pero guys, yung kinuha ko na panday na isa, kasi inano ko sila hindi magkakilala yung kinuha ko. Yung isa is nasa kabilang barangay, yung isa is dito sa amin. So, tapos yung mga helper, ganun din, halo-halo, hindi sila magkakaibigan. Doon na lang sila naging magkaibigan. So, ang imbes na 1.5 buwan, naging 1 buwan na lang nila ginawa. So, sobrang bilis. And, aside sa, may mga pinapagawa pa ako na ibaba, pinapaayos ko pa yung sa baba, narapingan na, sila na lahat gumawa, tapos hindi pa umabot ng 180,000 yung labor ko doon. Awa ng Diyos, siguro mga nasa 100 plus, malaki na nga yung 100 plus ayan, so thankful ako kasi yung boyfriend ko, may utang uli ako doon, aside sa binigyan niya ako ng pera na pangpagawa sa bahay, umutang uli ako sa kanya. So, ngayong gala namin sa Vietnam, sabi ko sa kanya, ako naman yung gagastos niyan. So, yun yung inaano ko ngayon, nipunan ko sa sa Facebook ko, sa YouTube, kasi yung Facebook ko kumikita na rin, thanks God. Pero yung kita doon is nasa pa lang, siguro mga $10 pa lang ngayon. Nagsimula yun August. So, sa Facebook, siya, every post mo ng story, ng sulat lang, tapos video, picture, malaki yung nakukuha mo. Lalo ako, malaki yung nakukuha ko pag nag-post lang ako ng picture. So, yun yung inaano ko, talagang pinupush ko talaga. Kasi para kahit papano naman, yun yung tabi ko. Kasi kapag PayPal, $25, pwede mo nang ma-withdraw. Pero kapag ATM, dapat umabot siya ng $100, tsaka mo siya ma-withdraw. So, sinisipagan ko guys, kasi konting lang alam mo yun, ang hirap niya lang pagsabayin yung YouTube, tapos yung Facebook, tapos nagtatrabaho pa ako ng ilang hours mahigit, 16. Mahirap siya pagsabayin, pero kinakaya ko kasi nga, ang dami ko pang gustong gawin sa buhay. Parang, kailan ba matatapos yung obligasyon ko? So, yung bahay ngayon, tapos ng pinturahan yung kisame niya, yung dingding, ganyan. Sobrang nakakatuwa. Doon na natutulog yung mama ko ngayon sa bahay kasi sabi niya mainit. Sabi ko, buksan nila yung mga bintana. Kasi guys, sa probinsya, uso yung aswang-aswang. Kaya, alam mo yun, tinatakpan nila yung bintana. Pero dito sa atin, hindi uso yan. Kaya sabi ko, buksan nyo yung bintana. Maniwala kayo dyan sa aswang na yan. Kaya makakapasok yung Siguro nasanay din sila kasi yung bahay na tinutulugan namin is gawa siya sa kawayan, yung sahig niya, sulusot-lusot yung hangin, tas yung dingding niya, kawayan din. Kaya talagang malamig. Tapos yung bago ngayon is semento, mahirap sa kanila. Tinanong ko, mainit daw. Pero sabi ko, wala tayong magagawa kasi yan na talaga. Buksan nyo lang yung mga bintana dyan. Huwag nyong isarado. Ayan. So, yun lang guys. Sana may idea kayo kung paano ko nagawa yung bahay. Mahirap siya. Pinagsabay ko kasi yung YouTube. Tapos, sahod ko dito. Tsaka sideline nga. Pag may umutang sa akin sa Prime, halimbawa sabihin na, be, patulong naman ako, ganto-ganto pa utang sa Prime. Tapos i-refer ko sa kaibigan ko. Meron akong nakukuha doon na $50. So, sa pera natin, mga $350 din yun. O kaya minsan, $700. Ganyan-ganyan. So, diskarte sa buhay. Papasukan ko na nga din yung pagbabasura Naantay ko lang na itapon ng amo ko yung heater para ibasura ko yun. Gawin kong yung ipakilo ko na doon sa basurahan. So, nag-iipon na ako ng mga plastic na ganito. Kasi gusto kong itry. Matagal ko nang gustong mag ng basura ba. Tapos, hindi ko lang alam kung saan siya ibibenta. Kasi sabi ng isa kong kaibigan, kapag i-shoot mo daw to sa machine, daw, sobrang mura. Meron dito sa amin, nakita ko siya. Yung kiluhan talaga, siya, yung green shamshoy po. Talaga, yung malaki siguro, doon yung amo ko nagpapakilo ng mga kung ano-ano niya So, sabi ko, itry ko, itapon niya lang yung heater, ipakilo ko yun. So, ayun lang guys, thank you for watching. Para may sideline, sabi ko nga, kailangan kong subukan lahat Kailangan kong, basta marangal na trabaho, wag yung puro anuhan lang. Kaya nga, nainis ako pag sinasabihan ako na na pepe lang daw yung investment or puhunan ko. Yung kapital ko daw sa pagkakaroon ng bahay. Putang ina nyo, hindi nyo alam anong hirap ko dito, hindi nyo alam kung ano yung pinagdaanan ko,
hindi nyo alam kung kung natutulog pa ba ako. Yung, alam nyo yung ano, nahihilo ako pag yumuyo ko. Grabe, kulang na ako sa dugo. Tinitiis ko yan. Tapos lahat ng nangyari sa buhay ko ngayon, lahat ng nagawa ko para sa bahay, sasabihin na hindi ko pinaghirapan. Ano lang, ano ba tawag nila dyan? Pepe. Yung ano nga daw, yung sarili ko daw, yung naging kapital ko. Putang ina nyo talaga. Yun lang masasabi ko. Huwag nyo akong inaano. Kasi sobrang rangal ng ginagawa ko dito para matulungan ko yung pamilya nyo. Kayo na mga inggit sa buhay. Kaya, yan. Pagpatuloy nyo lang yung pagiging mainggit nyo. Kasi ako, pagpatuloy ko lang din yung pag-angat ng pag-angat. Kasi nga, ang kasabihan na talagang tinatatak ko sa isip ko, na buhay or na anak ako or ipinanganak akong mahirap, kasalanan ko na pag namatay akong mahirap pa din. Kaya dapat mamatay ako na kahit papano, hindi ako nagdidildil ng asin. Kaya, yun yung pinagsisikapan ko ngayon. Intindihin nyo, 30 na ako, hindi pa ako nag-anak, nag-asawa. Kasi nga, ayokong maranasan ng magiging anak ko, yung hirap. Gusto ko, bago ako mag-anak, makaipon muna ako. Yun yung intindihin nyo. Kung kayo may mga anak na o ano dyan, tapos sasabihan mo ako ng ganyan, ano na lang, bahala ka sa buhay mo, basta malinis yung konsensya ko. Yung karma, darating yung araw na manghingi ka sa akin ng tulong, it's a big no, bahala ka dyan. Thank you for watching and I love you all, bye bye.